Binalikan natin yung Batangas Lomi bandang Marcos Highway. Bagong renovate sila tapos nag-rebrand na din ata sila. Dito lang sila sa tapat ng kalsada bago pumasok sa Suello Village. Sila din yung dating JV's Eatery. Ayan, gumanda na yung interior nila tapos medyo lumuwang din siya, dumami yung upuan. Aiming for 24 hours na din sila. Bukod sa Batangas Lomi, may chami din sila. May breakfast options din. Kumuha lang tayo nung solo na lechon Batangas Lomi na pinadagdagan na din natin ng toppings. Tsaka chicken chami. Ayan, fried chicken pala yung main na pinaka-toppings niyan. Owner tsaka mga staff dito galing pa ng Batangas. Tapos yung Mickey noodles na gamit nila, inangkat pa nila galing Tanawan, Batangas. Okay, so aside sa pag-iba ng gamit ng noodles, may slight improvement lang akong naobserba sa Lomi nila from our last visit. Mas malapot na rin siya ngayon, although balikan natin yan mamaya. That said, mild pa din talaga yung flavor profile niya. So sa mga nagsasabi na walang lasa yung mga Batangas Lomi spots dito, gets ko po kayo mga par. Sa lahat din ng mga napunta na nating Lomihan, ang common denominator talaga is mild lang talaga yung lasa ng kaldo nila. Si Mrs. din nakakain na ng authentic Lomi sa Batangas, same lang din naman yung observation niya. Pero kung willing man tayong bigyan ng pangunawa kung ba't ganon, intentional po kasi yung pagka-mild ng kaldo. Not to mention, pinapalapot pa siya ng kung anumang starch na gamit nila. So lalong hihina kumbaga yung lasa ng broth. Bakit intentional? Culturally, eto hindi lang naman sa Batangas pero in general siguro sa ating mga Pinoy, mahilig tayong kumain na may ginagawang sausawan on the side gaya ng toyo, sili, kalamansi, sibuyas. Parang dun talaga sumasarap yung Lomi sa paghalo ng mga condiments. Tsaka feeling ko kaya din napakarami nilang nilalagay na kung ano-ano mang toppings. Parang yun yung nagiging compensation niya sa pagka-mild ng broth. All I'm saying is baka hindi po ito para sa lahat. Kung ikaw yung tipong ayaw mo ng haluan ng pampalasa yung Lomi mo, may mga rendition naman na mga Lomi na malasang-balasa na talaga. Hanap ka na lang par. Balik tayo dun sa kaldo. Malapot naman siya. Actually, mas malapot ata siya ngayon kaysa nung previous na punta namin. Pero ang alam ko talaga may mas malapot pa dito. Yung parang laway na yung consistency, parang ganun. Eto, after several minutes, unti-unti ding nawala yung lapot niya. Yung Mickey nila dito, walang lansa, wala ding alat, pero ang ganda ng texture, firm at bouncy. Same noodles ang gamit sa pancit chami nila. Yung fried chicken nito, standard lang. Malutong, di naman overcooked, hindi heavily seasoned, hindi din naman matabang. Eto namang pancit chami, sobrang malasa siya. Manamis-namis na sobrang savory nung sauce. May binigay pa sila na extra sauce pero sa akin kahit wala na yan. Kasi after ilang subo, medyo nakakaumay talaga siya. Parang ang sarap niya ni Paris sa kaning lamig, ganun. Try nyo dito nang makabuo din kayo ng sari-sarili nyong opinion and let them know din yung mga feedback nyo. Open naman po sila for improvement. Yun lang. Bye-bye.